M Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Andoy. 23 years old, mula sa Quezon Province. Payak lang ang buhay namin dito mga idol. Pero mataas yung pangarap ko. Ang gusto ng nanay ko, manatili lang kami sa buhay na kinagis na namin. Dahil yun lang daw yung bubuhay sa amin sa mahabang panahon eh. Magsasaka yung mga magulang ko mga idol. Sa awa naman ng Diyos, may maliit na din kaming lupa na katangi-tanging kayamanan ng pamilya ko. Ang nais ko nga sa buhay ko, makaraos na kami sa ganitong pamumuhay mga idol. Kaya kahit mabigat sa loob ng inay, sinunod ko ang pangarap ko na makapunta sa Maynila. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko mga idol. Muli ito po si Andoy. And I thank you. Sige naman, Nay. Payagan niyo na ako pumunta ng Maynila. Napakakulit mo talaga, Andoy. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi nga pwede? Ma, pag-iipagsapalaran ako doon sa Maynila, tsaka hindi ko naman ho kayo kakalimutan. Pag naandun ako, magpupursige po ako. Tutulungan ko po kayo. Diyos ko, ano bang gagawin mo sa Maynila? Magiging alalay ka rin naman doon ba't di ka na lang dito tumulong sa atin sa probinsya? Kita mo nga dami pang kailangan gawin. Oh, yan pala yan. Magtatanim pa. Diyan sa maisan. Ang dami. Diyan sa babuyan. Manukan. Ano sa tingin mo ako mag-isa iiwanan mo dyan? Ma, nandiyan naman yung mga pinsan ko. At tsaka tingnan mo naman, yung mga pumunta sa Maynila, tingnan mo, ang gaganda naman ng mga bahay. Napag-iwanan na tayo. At tsaka, ayaw mo ba nun? Meron ng may anak ka na hindi na magsasaka. Hindi na magpapakain ng mga baboy at saka hindi na magpapakain ng mga manok. Andoy, ang hirap sa'yo. Hindi ka marunong makontento. Maayos naman ang buhay mo. Maayos ka nakakakain sa araw-araw. Ang iba nga sa Maynila ay walang kinakain. Ang kinakain mo, masusustansyang pagkain. Mag-isip-isip ka nga. Hindi lahat ng pangarap kailangan tuparin. Maging makatotohanan ka rin. Ma, sawang-sawa na ako sa pagtatanim ng palay. Gusto ko naman mabago yung buhay ko, mabago yung direksyon ko. Gusto ko pumunta ng Maynila para makapagtrabaho ako ng maayos. Diyos ko. Alam mo, wala nang kapupulutan itong usap natin na ito, Andoy. Manahimik ka dyan. Tumulong ka sa palayan. Tumulong ka sa babuyan. Ayan ang gagawin mo hanggang sa tumirik yung mga mata mo. Hindi mo na ako mapipigilan, Ma. Buo na ang desisyon ko. Mariin man ang pagtutol ng mga magulang ko, mga idol. Nakipagsapalaran pa rin ako dito sa Maynila. Mahirap pero kinaya ko naman mga idol. Nung una, nakituloy ako sa tiyahin ko. Pero kinailangan ko na rin umalis dahil dagdag daw ako sa gastusin nila. Palipat-lipat nga din ako ng trabaho mga idol. Mula sa tigabitbit sa palengke, tigalinis sa car wash, at kalaunan sa awa ng Diyos, napunta ko dito sa talyer ni Mang Obet. At sa totoo lang, kung hindi dahil sa kanya, malamang, matagal na din akong sumuko dito sa Maynila mga idol.
Tapos din ako. Ay, malinis itong karburador ng sasakyan na to. Yan, babalik ko lang. Yeah. Ayun. Aba! Andoy! Ay. Mga hobet. Ito, magkape ka muna. Okay na ba to? Yung karburador ng sasakyan na to? Okay na po. Sige nga, i-check natin ha. I-start ko kung okay na. Tignan mo doon. Hop! Aba! Napakahusay mo talaga, Andoy! O diba? Sabi ko sa iyo mga obet okay na. Aba, talaga naman. Napakagaling mo ng mekaniko. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Ako, mga obet, kung di dahil sa'yo, hindi naman po ako magiging maging mekaniko. Ay, nako. Ikaw talaga. Tay. Napakahambon mo. Oh, Andoy, oh. Ay, tayo ito pala yung pinabili niyong pandesal. Kain muna kayo. ay, nako. Sakto, nandito na yung kape. O, Andoy, kumain ka na. Oh, Andoy, oh. Di ba gusto mo to? Ito yung special request mo na ensimada. Oo naman, syempre. Syempre gusto ko talagang kainin to dahil si sexy ang nagdala. Ikaw na, Lenlen. Aray! Ako, dumidiskarte ka na naman ha sa anak ko, Andoy. Pasensya na po, mga obet. Ito lang ang sisiguraduhin mo. Bago mo ligawan to ang anak ko si Lenlen, dapat meron ka ng 3 talyer. Ano ba kayo pa? Masyado mo naman yatang pinapressure to si Andoy. Hey, nako. Wala kang problema yan, Lenlen, ha? Kung yun lang naman ang kailangan ni Mang Obet, walang problema. Gagawin ko pang 4. Siguraduhin mo, ha? ano pang kailangan niyo dito, Tay? Nako. Wala naman. At saka, ito talagang ibibilan ko kay Andoy, ingatan mo yung mga gamit natin. Tsaka, lalong-lalo na yung mga customer natin kapag meron dumating dito sa talyer. I-entertain mo kagad. Opo, walang problema po, mga obet. Paano? Una na muna ako sa loob, ha? Doy, bahala ka na dyan. Len, wala. Sige na. O pa, una na ako, ha? Sige, mag-ikat ka. Saan ba? Dito ba? May kanto lang. Ito ba yun nyo, tol? Oo. Di ba? Laki ng talyer, oh. Ay, Alam mo. sigara dito, ah. Alam mo, tol, sabi ng may-ari si Bang Obet, Oh, ako yung tagapagmana niya. di nga, tol. Oo, dahil ang sabi niya sa akin, sa lahat daw ng tinulungan niya, ako lang daw yung may malasakit. No, bakit sinajarot-charot ka lang yun ni Mang Obit na yan? Uy, hindi Pag nagsabi ng promise sa'yo, pangako niya sa'yo, pa rin niya yun. Uy, ayos, tol. Ganun yan, oo. Basta pag sa'yo na to, alam mo na, siyempre, meron din ako dyan, ha? Siyempre naman, Makakalimutan, ha? Ito lang gagawin mo, Maghanap ka lang ng mga customer natin dito mo dalhin sa talyer. Oo Hintayin mo na ako ng tagapagmana. Ayos ka, tol. Ay, salamat Ayos na. Salamat sa paghatid, ha. Ge. Oo. Una na ako, tol, ha? Sigat ka. Inom ka pa naman, ha? Yeah, sige na. Sige na dyan, ha? Una na ako. Ay, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Parang kita pinayata. Happy birthday to you. Andoy. Andoy. Lenlen. Anong oras ng madaling araw? Gising ka pa, baka magalit si Mang Obet. Narinig ko kasi yung motor. Napakalakas sa labas.
Ba't ngayon ka lang umuwi? Ala, birthday. Nagkatid sa akin. Yung nakamotor, birthday lang. Naku. Napainom lang. Konti lang naman. Alam mo, Andoy, ayun ang pinakaayaw ni tatay. Yung malakas magbisyo. Tapos uuwi ka ng ganitong madaling araw, nagpaalam ka ba sa kanya? Huwag kang maingay. Hindi niya alam eh. At saka, ngayon lang naman to. Hindi naman na mauulit eh. Ano ba yan, Andoy? Huwag ka na magsumbong kay papa mo. Eh, alam mo naman na malaki tiwala sa'yo ni tatay, di ba? Tsaka, di ba nga, sinabihan niya na mapagkakatiwalaan ka niya. Alam mo, dapat ipakita mo sa kanya yun, Andoy. Hindi yung ganyan. Ang dalas-dalas mo nang umiinom, napabarkada ka na kung kani-kanino. Len. Huwag mo ko lalahanin. Eh, yung tiwala naman eh. Mga obit eh. Nasa akin eh. At saka, hindi ko babasagin yun. Kasi ako yung tagapagmana ng talyer, yung sinabi niya sa akin, di ba? Ay nako, sana nga to pa rin mo. Dahil malaki tiwala ni tatay sa'yo. Huwag mo sanang sayangan yun, Andoy. Hello, ano pa? Anong ano ba? Paulit-ulit nga ako sa'yo. Dalahan mo ako ng pera. Kailangan ko ng pera. Yung mga tao rito, may mga sakit. Di pa naman nakakabenta ng mga palay. Nako. Ma, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Wala nga akong pera, di ba? Wala akong may papadala sa inyo. Anong walang pera? Nakita nga ng kapitbahay rito. Sa online. Ikaw ano mga pinaggagawa mo dyan. Nagiinom ka pa. Pumaparty ka pa nga sa mga bar dyan eh. Diyos ko, Andoy. Hindi ka nagpunta dyan para magpakasaya sa buhay mo, ha? Ako? Ma, wala lang kayong ginawa kundi hingian ako. Di ba nung una, ayaw nyo pa akong papuntahin dito? Pinipigilan nyo pa ako? Kung hindi ako nagdesisyon na pumunta dito mag-isa, mabubulok lang ako dyan. Mabubulok lang dyan sa palayan ninyo. Mabubulok lang ako dyan sa pagpapakain ng mga baboy ninyo. Kaya ngayon, ma, hindi ko na kayo pagbibigyan. At hindi ko kayo padadala ng pera dyan. Kasi wala naman akong pera ipapadala sa inyo. O yan, Doy. Napakayabang mo, ha? Ano? Pupunta ka lang ng Maynila. Kala mo kung sino ka na? Kala mo kung meron ka na napatunayan sa buhay mo? Andoy! Ikaw na rin ang nagsabi, pupunta ka dyan para ayusin ang buhay mo. Para tulungan kami rito sa probinsya. O ano ginagawa mo? Nakatigay pala ng konting pera, kakarimpot na pera. Napakayabang mo na. Ha? Ay, nako. Tumatalikod ka sa pamilya mo? Kahit na ano pang sabihin ninyo, ma. Bahala kayo. Hindi ko pakikinggan yan. Ito na yung uli na ng tawag, ha? Huwag ka nang tumawag sa akin, ha? Huwag ka nang humingi ng pera sa akin. Kasi hindi ko kayo bibigyan. Sige na! Bye! Mga idol, siguro nga binago na ako ng Maynila. Binago ako sa paraan na kaya ko na yung sarili ko. Hindi na ako yung Andoy na minamaliit ng kung sino-sino. Hindi na ako yung Andoy na anak lang ng mga magsasaka dahil kaya ko nang kumita ng malaking pera sa pamamagitan ng mga pagdedilihensya ko dito sa Maynila. Malaki na nga rin talaga yung tiwala sa akin ni Mang Obet eh. Kaya pa sasaan pa, alam kong ako na rin ang magkakatiwala at mag-aayos sa shop niya, mga idol.
Ay, magandang umaga. Mang Obet. Ay, Andoy. Ano to? Anong ano po yan? Kita-kita ka sa CCTV. Kaya pala, maraming nawawalang gamit ng mga sasakyan ng customer dito at maraming nagrereklamo. Dahil nagkakawalaan na. At saka, kaya pala, malaki ang pera nawawala sa kadiyero ko. Tuwing palapit na yung magpapasweldo ko sa inyo. Dahil dinanakaw mo! Mang Obet, wag naman po kayong mag-inala dyan. Baka nagkakamali lang ho kayo. Pa, ito pa yung ebidensya, oh. Uy, Lenlen, paliwanag mo naman dito sa papa mo. Tingnan mo, pinagkakamalan niya ako magnanakaw. Andoy, pasensya na. Kita-kita kasi nga namin sa CCTV eh. Yan pa oh. Ayan oh, panoorin mo yung sarili mo. Tsaka pa, alam mo ba? Madaling araw na umuuwi yan si Andoy. Tapos kung sino-sinong lalaki pa yung nakamotor na tumatambay dyan sa harapan ng gate natin. Baka mamaya kasabot mo din yun, Andoy. Pasensya na. Pasensya na po. Mang Obet, hindi ko po sinasadya. Ano hindi sinasadya? Ikaw pa naman pinagkakatiwalaan ko dito sa talyan. At akala ko, iba ka sa mga tatulugan ko. Isa ka rin pala sa kanila. Magdurugas. Mang Obet, hindi ko po nagkagawin yan. Hindi mo talaga magagawa. Dahil simula ngayon, Andoy, sisisintayin na kita. Ngayon, kunin mo na yung mga gamit mo doon sa barracks mo. At simula bukas, ayoko nang makita ang pagbubuka mo. Naintindihan mo ba? Pero Mang Obet, lumayas ka na. Lumayas ka na! Dito na lang po sa tabi. Ayan. Salamat po. Laki na palang pinagbago ng probinsya namin, ah. Hoy, Antoy! Hoy, Insan! Hindi mo lang sinabi na darating ka pala. Wala na akong makontak dito eh. At saka wala man lang nagsundo sa akin. Paano naman? Wala talaga magsusundo sa'yo. Bakit? Si nanay, di na nga ako kinokontak eh. Nandito nga ako para humingi ng tawad sa kanya. Huli na lahat. Anong huli na lahat? Wala na yung nanay mo. Patay na siya. Ano? 3 buwan na nakakalipas. Matindi yung sakit na dinanas niya. Ba't wala man lang nagsabi sa akin? Ba't wala man lang nag-contact sa akin sa Maynila na wala ng nanay ko? Paano naman kasi, bro? Ang tindi ng galit nila sa'yo. Porke nakapunta ka na ng Maynila, nakalimutan mo na sila. Kaya, kahit nung lamay at burol, hindi ka man lang kinontak. Walang iya kayo. Walang iya kayo. Mga idol, sa mga oras na yon, para akong nagising sa katotohanan. Ang tagal na panahon na pala simula nung tinalikuran ko ang pamilya ko. Alang-alang sa pansarili kong pangarap.
At kahit pa naging wala akong kwentang anak, hindi pa rin pala ako pinabayaan ng magulang ko kahit inabandon ako na sila. Sising-sising ako sa ginawa ko mga idol eh. Kaya eto, bumalik ulit ako sa pinagmulan ko. Hindi na ako umalis ng probinsya at tinulungan ko na lang yung mga pamilya ko sa pagsasaka. Ngayon, unti-unti ko nang pinalalago ang munting kayamanan ng nanay ko, mga idol. Dahil sa huli, gusto kong makita ng inay sa langit na hindi patapon ang buhay ng anak niya, mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito si Andoy. Gumagala. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! Talagang sa huli ang pagsisisi. Di ba? May mga ganong tao eh. Akala mo kasi kapag nakatanggap ng medyo nakapakarangian sa buhay, Oo. 'di ba? Nagbabago na. Akala mo wala ka ng pinanggalingan. Yun nga yung lumingon ka sa pinanggalingan mo. Yun yung kasabihan, 'di ba? Huwag niyong kakalimutan 'yon. Mga idol, kailangan lumingon ka sa pinanggalingan mo. Alam mo, iba talaga pagka nakatikim ka ng pera, magbabago ka. Oo. 'Di ba? Kaya, hayaan nyo nang kami na lang yung magbago ni Daddy Dong. Wag lang kayo. Wag na kayo. Wag na kayo. Oo, kasi babaguhin ka talaga ng pera. Kami okay na kami. Baguhin nyo kami. Ayun, at saka mga masasakit din kasi yung mga binitawang salita ni Andoy sa nanay niya, di ba? Correct. Siya din nagsabi. Alam mo, gets ko yung yung sama ng loob ng mga magulang. Oo. Kasi imaginein mo yun na yung anak mo sasabihin na panay-asa na lang bigla. Oo. Siya naman tong nag-decide na pumunta doon para makatulong sa pamilya. Pero iba pala yung nangyari sa kanya pagkatapos. Huwag kayo magtatanim ng galit sa isang tao. Huwag kayo magtatanim ng galit sa mga Lalo na sa magulang mo. ninyo. Di ba? Hindi porket na hindi ka pinayagan kasi nga mawawalay siya sa iyo. Bilang anak, wala siyang katuwang. Sa una lang yun. Pero di ba? Yan, naandyan pa rin. Tumawag pa rin naman yung nanay ni Andoy. Ang ibig sabihin nun, nag-aalala. Di naman sa paghihingi ng pera. Minsan lang naman yun kasi walang kita sa palayan, walang kita sa babuyan. Kapag may kinikita naman yun, hindi naman siguro tatawag sa yun eh. Yes. Diba? Tsaka mga idol, alam niyo yun, hindi naman masamang mangarap. 'Di ba? Parang go, sige, i-pursue mo kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Kasi understandable yan eh. Kapag ka talagang wala ka talagang pera, doon ka talaga magkakaroon ng hindi, ayoko na maging ganito yung buhay ko, which is good. 'Di ba? Pero pagka nandyan ka na sa tuktok ng pangarap mo, nasa rurok ka na ng mga pinapangarap mo lang dati, sana wag kang makalimot sa mga taong sumuporta sa'yo para makapunta ka dyan. 'Di ba? Lalong-lalo na yung pamilya mo. Kasi iba eh, 'di ba? Paano ka pababawi ngayon? Wala na yung mga magulang mo. Yan. Diba? Ayun yung masakit na konsensya na dadalhin mo sa mahabang panahon. Kaya ngayon palang isipin mo na yan, idol. Kung may gagawin ba akong ganito dahil lang sa pera, magkakawatak-watak kami, it's not worth it. Sayang Diba? na pinagpaguran mo, idol. Correct. Hindi yan yung happiness na mangyayari sa iyo. Kundi, but bit-bit mo yan eh. Diba? Kahit mo saan dalhin, hindi, una-una, hindi mo mapapatawad yung sarili mo. Correct. Diba? Dahil nga, alam mo, guilty ka na may kasalanan kang ginawa eh. Ang mahirap pa dun, yung tao na yun, hindi mo na makakausap. Hindi ka na mabibigyan ng chance na mapakinggan ka. Kaya sa mga ito natin, itong aral, malaking aral sa atin ito yung mga bilang anak, no? Anak. Yan, para sa mga magulang natin, huwag natin silang babastusin. Huwag natin silang hindi re-respetuhin. Mahalin natin. Pagkos, mahalin natin ang ating mga magulang. Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man!
Narinig ko na yan!